Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Baptism in the Holy Spirit. Ano nga po ba yung Baptism in the Holy Spirit? So, Baptism in the Holy Spirit is a phrase that New Testament author used to speak of coming into the new covenant power of the Holy Spirit. So, this would include the impartation of new spiritual life, cleaning from a sin, a break with the ruling power and love of sin, and some empowering of ministry. So, ayon po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for we all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. So, ayon po sa ating katuruan, the baptism of the Holy Spirit. So, it is a indwelling presence of God. So, yung Santong Espiritu daw po is, nananahan daw po siya sa mga nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. So, so God dwell in you, and God lives in you, and Christ's Spirit dwells in you. And also, it is a bondage break-in moment. So, kapag nanahan daw po sa iyo ang Santong Espiritu, ay yung kasalanan daw po natin is nawawasak, or kumbaga yung kasalanan po natin is nawawala na. So, yung Santong Espiritu, siya yung makakapagpabago sa atin na kumbaga sundin natin yung gusto ng ating Panginoon, or yung salita ng ating Panginoon. Also, it is the Spirit enablement to live the life of Christ. Kapag ang Santong Espiritu na po ang nanahan sa atin, yun po ang tutulong sa atin para sundin ang kalooban ng Diyos. So, which is, ayun nga po yung sinabi ko po kanina. And, para naman po sa application natin, so, ask God to break off bondage of sin in your life. So, kung tayo man po ay may pinagdaraanan ngayon, or may nagawa po tayong kasalanan, kahit ano man po ito, ask God to break bondage in your life. Ask tayo kay Lord na palakasin ng Santong Espiritu sa atin upang manaig ang kumbaga yung hindi tayo panahanan ng kasalanan. Ayun po. Also, believe that the Spirit indwelling permanent. So, manampalataya lang po tayo. And ang Santong Espiritu daw po ay permanent na mananahan sa atin. Kahit man tayo ay makasalanan, hindi tayo iiwan at bibitawan ng Diyos. Patuloy tayong pananahanan ng Kanyang Espiritu. Also, carry the life of Christ by the endowment of Spirit. Kung ano raw po yung pamumuhay ng Diyos, isabuhay po natin yung Kanya pong pagtulong or pakikinig, magmahal sa tao. Dapat po, ganun din daw po yung ginagawa natin. Ayun lamang po, and maraming salamat.